Nako, di yata pwede. Sige, ako muna. Demo ko muna ta. Kumapang siya. Nako, patay. Logout muna kayo. Logout muna kayo din. Lahat muna logout. Ayaw niya na simultaneous eh. 14 tayo na sa... Ha? Azure. Logout kayo dito lahat sa Azure. Sign out. Sign out muna kayo. Hindi yung mga kasabay. Ayaw niya eh. Sabi, ang dami niyo naman. Libre na nga lang, ang dami niyo pa. Gano'n, nagre-reklamo siya. Sa sign out muna kayo. Pati sa Zoom, paki-sign out na lang na. Talino ni Azure, nalaman, maraming gumagamit. Okay, no more virtual machine. No more resources. Ay, may isa pa. Ay, hindi na-delete to, no? Okay, ito na. Ako lang muna. So, yung start. Yung file, na-delete na yun. The moment you hit exit, deleted na yung mga file na. Hulo, ayaw din niya. Hulo. Hindi siya maka-provision. Ayun, nakalogout na lahat. Ayun. So, ako muna. Walang laman. So, ulit from the top. So, upload si sub-template. Yun lang, sub-template. Tapos na to. Then, if you type $location, wala lang. This is only a variable. Doesn't contain anything. Then, we're gonna define, ang location nito is the East US equals okay, East space, no, one word US, okay? So, if you query, ano laman ng location? The East US. Okay. So, we selected the region. Okay. Then, initially, wala naman si resource group. Kasi I haven't defined yet. So, wala naman. No? So, I'm gonna assign, make sure you put your name dito. No? Put your name. So, ako, Chris B ulit. Chris B sa akin yan. So, RG. Always end with RG. Okay, so I'm gonna query. Ano naman ng RG name? Uy, ba't wala? Ay, sorry. RG. So, what did we assign correctly? Yun ang tanong. So, assignment variable lang to. Yan, may laman. Okay, may laman na. Then, we gonna create our subscription. No? The name of the subscription is yung whatever yung default Azure subscription 1 in East US. The name of deployment is this one. Now, you need to change this one. Papalitan nyo to. Sub-deployment template home. Yung sub natin. Ano ba laman ng sub? So, ito yung sub. This is just a structure. No? Schema structure lang. Wala laman to. Yun lang. Parameters could be a combination of letters and numbers. Mga lang. The location is a combination of numbers and letter. Ang actual location, whatever you define in RJ location. Kaya nga dapat const, ano yung variable natin, pareho lang na same dito. No? Dalawa lang dinefine ko, di ba? RG name na resource group. RG location is US. Okay? So, sub-template lang to. Pinaghiwalay lang niya. Tapos, execute na natin to. Gagawa siya ng bagong deployment. Sub-deployment. Okay? Reading from the file. The moment you hit enter, wait for a few seconds. Kasi mabagal lang siya ng konti. Iba kasi kina-cancel na yun. Akala walang nangyayari. Okay? Then task 2, we're gonna create a virtual machine using ARM.
Azure Resource Template. So ano ba yung ARM? No? Ano ba yung sure ng ARM? Ito na siya. This is the ARM template. Sa template, it's a key value pair, no? Some sort of a database, parang XML. The way so ito yung NoSQL. NoSQL, ang relational SQL database kasi may mga index key, di ba? Interrelated to another table. Diba, diba, diba? So sa index key. So may hack dun sa SQL hack namin. Medyo unsecured siya kasi nagre-reference lagi sa first index record, no? Tapos the way they record the data via table, rows, column. Ito wala, no SQL to. So, key value pair. So, this is the key. Saan ang key dito? Ayan. Virtual network name is VNet. The virtual machine name is AZ800.104VM01. The admin username is, ayan, blah, blah, blah. So, wala dito yung admin user. This is only the description. Okay? Admin password, description lang. Bakit ganun, sir? Asan yung admin username and password? Hiniwalay. Best practice, you have to separate the parameters. Magkahiwalay lagi. Ito yon. So, i-call niya tong key value na to. Tong key na to, dito sa value. Yun. Key, admin password. Value is password 1234. Okay? As a good best practice na. So, yun ang content nun. So, ano yung kailangan nating palitan? Ha? So, to avoid duplicates, open lab 4 and modify all the resources. Ito yung mga mo-modify nyo. Okay, so mo-modify ko muna bago natin i-upload. Tama, successful na. So, hanapin natin itong first resource name. Sa RG template. Isa lang naman. This is ARM template din. Tandaan nyo this is the Azure resource template. This is the parameters na yung mga password login ID. Credential in short. So, Alt-ER, search for this name. No? Then, papalitan nyo siya ng ganito. Ayan, no? Dalagyan yan Chris B. So, Control V. Dudugtungan nyo lang ng dash. Lowercase na lang. Chris B. Yun lang. Replace all. Okay, step 1. Step 2, public IP. Alt-ER, Control-V, add your name, dash Chris B. Yan na. Tapos, virtual machine name, Alt-ER, Control-V, add dash Chris B. Whatever yung pangalan niya. Replace all. Control-C, Alt-ER, Control-V, dash Chris B. Replace all. Dami, no? Lastly, the network security. Oh, may space. Ingat kayo na space na yan. Kasi yung succeeding character 0, papalitan yan. Alt-ER, Control-V, dash Grizzly. Ganun lang. Okay? Replace all. Save. Make sure you save. Meron pa ba? Wala na, no? Then, upload mo to. No? Upload mo yung RG template. Manage file, upload, RG template. Uploaded successfully. Verify nyo. DIR. Ayun. RG template. Okay. Next is the password. No, upload mo to. May mga password. Upload. Password parameters. Yan. Okay. DIR. Ayun yung parameters. Yun na. From the Cloud Shell, run the following command to display the VM running. So ito na, gagawan tayo ng bagong deployment group. If you notice, I added Crispy dito sa dulo. Kasi pare-pareho yung deployment name nyo eh. Dash your username, ha? Huwag niyo papalitan ta. Palitan niyo pala to. It will call yung whatever yung defined sa task and all the template. Kokol lang niya yun. So this will create one virtual machine.
Okay. Paste, run. So running na to, do not hit enter. It's provisioning na. No? Provisioning na yan. So later on, we gonna query. Did we successfully created the resource group? Tatanungin natin siya yan. Then if you wanna delete, ito yung command. No? Pero huwag nyo na delete. So later on, di-delete natin lahat. Ito yung command na okay, so wait natin. Open ka sa pa-portal. Tingnan natin kung meron na tayong virtual machine. Para mas simple to, di ba? Yung kaysa kanina. Kanina, ang gulo eh. Hindi ko makita sa nilagay yung password. Wala na. Wala. Linis. Oh, Chris. Bago na. Linis. So, na-create na ng resources. You can check the progress dito may progress dito. Ay, wala. Done. Asan ang ating virtual machine? Virtual machine. Provisioning pa lang. Okay. So, yun yan. Matatapos na yan later on. So, let's give a time. No? Walang error so far. No error. Okay, good luck. Tapos, may VM na yan. Just delete nyo na. Ay, hindi. Pag dinelete mo yan, lahat kayo deleted. Mamaya ako na mag-delete na. Pagtapos na lahat. Okay, good luck. Let's do this one. Any question, let me know. So, pag natapos kayo, uwi na tayo. Pwede na umuwi. No? Okay, sige. Sana natin ta. Ito rin yung ginawa nyo kanina. In-extract nyo naman. Gusto mong kopyahin yung template nyo na? Parang template? Ah. Hmm. Ah. Mas mabilis sa ops dun sa portal, daming moving parts, di ba? Hmm. Ideally, PowerShell script kasi mas uniform to eh. Uniform kasi yung PowerShell script. Kumbaga, consistent siya. Kasi sa portal, baka may naka-disable na isa, hindi na uniform yung mga virtual machine, no? Paiba-iba na. Yung JSON formats, siguro, ah, pwede rin yun kasi may ina-add pa siyang value sa JSON. When you download from the portal, yung syntax niya mas, parang hierarchy. Sa ginawa ko, may mga walang hierarchy kasi hindi naman kailangan siya. Sa portal, kompleto. Kahit hindi kailangan, nandun siya. Nilalagay niya. Meron pa nga di ba, yung una. Sabi ko, para saan yun, yung template na yan. Wala, standard structure lang kasi. Okay, yan. Actually, nagawa nyo na to, di ba? Oo, sa dalawang version. Via portal, via Cloud Shell. Sa DevOps, yung advanced course nito, DevOps, Azure DevOps, Azure Engineering yan. Puro PowerShell na siya. Pag DevOps, puro scripting na tayo, PowerShell na tayo. Wala nang portal. In fact, wala kang access sa portal. Tatanggalan ka ng access sa portal. Kasi sa portal, marami kang pwedeng gawin eh. Yung mga marketplace, pwede ka pang bumili dito eh. Oh. Di ba yung marketplace? Kailangan familiar ka sa portal. Ah. Hindi, merong deployment engineer. Deploy lang siya ng deploy. So, bibigyan namin ng ganitong script. Tapos run mo lang to sa CLI naman. Sa CL. May CLI sila. Pero wala silang access dito. Portal.
Sabi, gawa ko nga ng 20 VM.